guys ay bibili tayo ng battery para sa SR para naman magamit-gamit natin siya. So ilang buwan na siyang di nagagamit eh. Ayaw mag-start, tingnan nyo. Medyo matagal kasi hindi nagamit tong bike na to. Kaya feeling ko na drain yung battery. Ngayon, i-series ko gamit yung 6R. Tingnan natin kung mag-i-start siya. Okay na yung series natin. So ngayon, try natin buksan. Ano, umilaw na. Kanina walang ilaw yan eh. Let's see. Ayaw. Ganito lang siya. Bili na natin ng battery para ma-start natin siya. Ah, shit, traffic. So ang gamit pala natin ngayon guys is itong Honda PCX 160. Motor to ng tatay ko. Actually yung SR sa kanya din eh. Binenta ko sa kanya. Hindi ko naman dapat bibilan ng battery yung SR guys, kaso nga lang baka masira kasi ang tagal hindi ginagamit. Siguro almost 4 months na. Huling start ko ata dyan is nung June pa ata or July. Basta matagal na. So imagine ilang months na yun. Baka mapanis yung gas. Ganun. Kaya mas okay nang bilhin na natin ng battery. So wala rin tayong gamit na big bike ngayon eh. Kasi nga pinapagawa eh 10R. Update nga pala sa 10R. Malapit na matapos. Siguro 2 to 3 days na lang yan. Then pwede na natin kunin. Kanina dumaan ako doon kaso sarado sila, so hindi ko nakita in person yung bike. Pero ina-update naman ako ni Sir Ryan. So ang sabi sa akin, curing time na lang daw ng paint, and then isasalpak na rin yung fairings pag okay na. Tapos ang mangyayari is idadalhin pa yun sa GP Manila kasi kailangan palitan ng clutch lining. So yun. Mamaya na lang guys pag medyo malapit na tayo dun. Medyo matagal-tagal tong biyahe na to. Kilometers. Dire-diretso lang naman. Aha. Saan dito? Parang sarado ata sila. Kat. Doon. Baka doon. Check natin guys.
Ha? Ano size ng battery? YTX 12. 12 BS? Opo. Ano ka, Vespa? Parang laki. Malaki lang yung box. Ah, Marami lang yung box nito, sir. Kasi ano eh, separate pa yung water, yung battery solution. ano to? Naka-separate po yung battery solution niya. So, ngayon pa lang siya mag-activate pag nilagay yan dyan. Okay. Ngayon pa lang mag-start yung light niya. Anong ano nito size? May panukat kayo? Ito yung size mo. Ito yung size nito. So, ito yung bibili natin guys, Yuasa. Okay daw to eh. Cross check ko lang. Hindi ko tama naman tong size na to. Bigat ah. Bigat. Ito. Okay lang ate, ito na lang. Okay na yan. Okay na yan. Basta 12 BS. Ito lang naman. 12 BS. Basta ano to, sir, bago mo siya takpan, 15 to 20 minutes. Kumbaga, di ba, ano natin, sasalin. So, hayaan muna natin siya mag-activate. 15 minutes. Pagdating mo na naman sa bahay, pwede mo na siya ikabit agad. Pero 15 to 20 minutes natin siya i-close. Papahayaan natin siya mag-activate. So magkantay ako dito 15 to 20? Papalagay mo na. Ano ba nilalagay yan? Ano na, tatanggalin mo lang to. Meron yung ano, dyan sa loob, nakaseal dyan. Tatanggalin mo lang to. Bilis naman tatanggalin. Lahat ba yan? Lahat? Opo, sakto sa isang ano. Ganito lang naman. Ano. So ito, meron din yung ganyan. So itutusok mo lang siya. Okay. Mga butas, gaganon mo lang. Okay. Tusok na yan. Tapos, Parang ano lang yan, parang sesto lang yan. Ay, tutusok mo. okay. Tapos 15 minutes. 15 minutes, hayaan mo muna siya. Okay, sige. Alright. Okay lang ate. Okay lang. Yeah. Thank you, thank you. Okay guys. Yeah. Ayan. May battery na tayo. Gagamit na rin natin yung SR. Oo, ngayon na ulit sa bahay guys. Hintayin lang natin bumaba itong electrolytes dito sa battery and then ikabitan natin dun sa motor. So sabi sa instruction guys, after daw maubos ng electrolytes dun sa container, itong container na to, hintayin daw for 20 to 30 minutes bago tanggalin tong container. So yun, hintayin lang natin and then ikabitan natin sa SR. Alright guys, so yan, salpak na natin yung battery. So ikakabit ko na lang yung screw and then try natin i-start yung bike. Alright guys, so moment of truth. Try natin paandarin. Ayan, bumukas na yung screen sa wakas. Last time kasi hindi. So let's see. Guys, so ayun, thankfully gumana siya. So wala tayong problema sa alternator din kasi nag-charge naman yung battery nung tumataas yung voltage niya. 395. Pagasan lang natin guys. So yun nga, mga ilang buwan din natin dito nagamit. Siguro mga 3 o 4 na buwan natin hindi nagamit tong bike na to.
Yung gulong nito sa harap, feeling ko may bukol na. Kasi flat siya eh. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, walang kahasil-hasil pag nagpapagas. Iikot mo lang, pipihit mo lang, yan, pwede ka na magpagas. So yun nga guys, buti gumana siya. After 3 to 4 months of not using it, ayan, nag-start pa rin siya. So yun, mainly dahil lang sa battery kaya hindi siya gumana noon. So tapos yung gulong, siguro next week papalitan natin. May stock kasi ako dun sa bahay na Super Corsa 1 or Super Corsa 2 ata yun, na Pirelli. So yun, kakabit natin yun. Yeah. Parang may bukol nga sa harap. Nyo ba yun? Iikot lang natin. Solid talaga itong motor na to. Alright guys, there you have it. Finally, after months, nagamit din natin siya.
Sobrang gaan itong bike na to, guys. Sobrang sarap pa rin niya gamitin, guys. After trying different bikes, 600cc, 900cc, and 1000cc, may dating pa rin tong 450 SR when it comes to handling, performance, and syempre looks. Ibang iba pa rin to. If you guys are looking for a beginner bike, this bike is perfect for you. Though you still have to be careful with the throttle, syempre. Always remember, respect the throttle.